Gagawa tayo ng cold foam series na drinks. Ito yung trendy na drink na may creamy topping. 'Di ba? Parang premium ang looks ng drinks natin. Yes, nagmumukhang extra special ang dating niya. And nagbibigay din niya ng extra layer ng flavor habang hinihigop mo. Super dali lang ang paggawa ng masarap na cold foam. Okay, para sa coffee natin, ang gagamitin ko ay instant coffee powder. Ito yung pwede nyong gamitin kung wala kayong coffee machine. Yung ba mabubrew ka pa ng kape, okay lang talaga na instant coffee powder ang gagamitin. Kahit anong brand, pwede po. Para naman sa cold foam natin, ang gagamitin natin ay all-purpose cream. Usually talaga ang ginagamit ay heavy cream or yung whipping cream na liquid. Pero kung wala kayong access noon or kung wala available, pwedeng gumamit ng all-purpose cream. So, gawin natin yung ating cold foam. So, lagyan natin siya. Okay. Tapos, maglagay tayo ng kondensada. And konting evaporada. Next ay maglalagay ako ng vanilla syrup. Ito ay optional pero masarap po kapag meron. So, ang basic talaga ay cream, kondensado, or pwedeng gumamit ng sugar and konting milk. Pero, pwede ka maglagay ng syrup gaya ng vanilla dahil masarap po talaga siya. So, maglagay tayo ng konti. Tapos, i-mix natin ito until maging creamy. And, ayan siya. So, ayan yung texture niya. So, itabi naman natin ito. Ako ilalagay ko muna sa chiller dahil gagawa tayo ng ice Spanish latte. Okay, para sa ice Spanish latte natin ay maglagay tayo ng kondensada. Next ay maglagay tayo ng instant coffee powder. Pwedeng dalawa ha, kung gusto nyo na mas stronger ang lasa ng kape. And then, i-mix natin ito na mabuti. Kung wala kayong ganito, pwede naman na mano-mano, pwedeng spoon lang po. Ayan. And then next ay maglagay tayo ng yellow. And then next ay maglagay tayo ng gatas. So, ang gamit ko po dito ay Delis na evaporada. Pero, pwede pong gumamit kayo ng paborito nyong gatas. Gaya ng fresh milk, whole milk, or full cream milk. Pero ako gustong-gusto ko gumamit ng Delis na evaporada. Hindi kasi ito yung typical mo na evaporada. Ano siya? Para siyang fresh milk na full cream milk na manamis-namis. Ganun siya. So, again, pwedeng ito yung gamitin nyo or kung meron kayong paboritong gatas, pwede naman din na iba. Tapos, ilagay natin yung ating cold foam. Ito naman ang total cost at suggested na selling price. Okay, and next na gagawin natin na cold foam ay sea salt foam. So, same lang. Meron tayong all-purpose cream. Maglagay tayo ng kondensada and konting evaporada. Maglagay rin tayo ng vanilla syrup and konting asin. Ito ay coarse or rock salt pero pwedeng gumamit ng kahit anong asin kung available sa inyo ang flakes na salt. Pero kung ang available sa inyo ay table salt, pwede na din. Maglagay tayo dyan and i-mix natin yan until maging creamy and mag-double ang kanyang size. Ayan. So, itabi na muna natin ito. Ito ang gagamitin natin for the Milky Oreo natin na drink. Pero kung ayaw nyo ng sea salt na foam, pwede na yung regular lang. Okay, para sa Milky Oreo natin, maglagay tayo ng kondensada. And then, next, lagyan natin ng vanilla syrup. Optional, pero kasi diba, yung Oreo ay meron siyang vanilla flavored cream, yung palaman. And crushed Oreo. And maglagay tayo ng gatas. Okay. Tapos i-mix natin ito na mabuti. Okay. And then next, yellow. And then next, dagdagan natin ng gatas. Hanggang dito lang yung paglalagay natin ng gatas
para may space tayo sa ating cold foam. Tapos, ilagay na natin yung ating sea salt foam. Tapos, mag-topping tayo ng Oreo. Ito naman ang total cost at suggested selling price para sa Milky Oreo. Reminder, ang suggested selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. Okay, para sa iced cocoa natin or chocolate drink, maglagay tayo ng kondensada. Next ay maglagay tayo ng cocoa powder. Ang gamit ko po dito ay yung ginagamit ko lagi sa pag-bake. So, pwede naman na kahit anong cocoa powder na unsweetened na gusto nyo or pwedeng gumamit nung pang chocolate drink na cocoa powder. O pwedeng gumamit ng tablea or chocolate sauce, chocolate ganache, or chocolate syrup. Next, maglagay tayo ng konting hot water. Tapos, i-mix natin yan. Ayan. And the next ay maglagay tayo ng yelo. Tapos paglagay tayo ng chocolate syrup sa gilid. Next ay maglagay tayo ng milk. And then, maglagay na tayo ng cold foam. So, sa cold foam, pwedeng yung basic lang na cold foam or kung gusto nyo, sea salt foam. Tapos, pwede kang mag-topping chocolate syrup or cocoa powder. Anong gusto nyo? Chocolate syrup na lang. And eto naman ang suggested selling price para sa iced cocoa. Okay, next recipe natin ay iced caramel macchiato. So, sa caramel macchiato, ang usual na inilalagay nila ay vanilla syrup and combination ng caramel sauce. Pero sa akin before, kung napansin nyo, ang gamit ko ay caramel syrup lang and caramel sauce. Pero dito, ang gagawin natin ay vanilla syrup, caramel syrup, tapos paglalagay din tayo ng caramel sauce. So, una, maglagay tayo ng kondensada. Next ay maglagay tayo ng vanilla syrup. And then, caramel syrup. Tapos, paglagay tayo ng coffee powder or instant coffee powder. Again, pwedeng dalawa ang gamitin nito. And then, lagyan natin ng konting hot water. Tapos, mix natin yan. Okay. And then, next, maglagay tayo ng yelo. Lagyan natin ng caramel sauce sa gilid. Next ay maglagay tayo ng milk. And then next ay maglagay tayo ng sea salt foam. Ito naman ang suggested selling price para sa caramel macchiato. Okay, next ay Milo Dinosaur or Milo Dino. Siyempre, maglalagay tayo ng kondensada. Sunod ay maglagay tayo ng Milo powder natin. Huwag mo ibuhos lahat mag-iwan ka lang ng konti for topping. And then, maglagay tayo ng konting hot water. Konti lang. Yan. Tapos, mix natin. Okay. And then next ay lagyan natin ng yellow. Optional, maglagay tayo ng chocolate syrup. Next ay gatas. And then maglagay tayo ng cold foam. Ayan. And, ilagay tayo ng Milo powder sa ibabaw. Ayan. Oh. Ito naman ang suggested selling price ng Milo Dino. Para sa mocha natin, maglagay tayo ng kondensada sa cup. Okay, next, maglagay tayo ng coffee powder, instant coffee powder. And then next, ang chocolate na gagamitin ko ay chocolate syrup. Pwede naman na gumamit ng cocoa powder or pwedeng gumamit ng chocolate sauce or chocolate ganache or anything na gusto nyo para sa chocolate base ninyo. Okay. Konting hot water. Tapos, i-mix natin yan. And then, next ay ice. Sunod ay gatas.
And then, maglagay tayo ng chocolate syrup. And then, maglagay tayo ng cold foam. Sa topping naman, maglagay tayo ng cocoa powder. And eto ang suggested selling price para sa iced mocha. Ayan, so eto na ang ating iced Spanish latte. So, i-mix na muna natin to para ma-mix lahat. Kung nababagalan ka, gamit tayo nito. Okay. Oh. Okay, tikman na natin. Masarap. Okay. Again, hindi ako mahilig sa sobrang pait na coffee drinks. Dahil ang tipo ko talagang coffee drink ay kape na maraming gatas at matamis. Which is okay sa akin to, approve sa akin ang ganitong ratio ng coffee and milk and nung tamis. And dito sa bahay naman, pinapatikim ko sila sa mga ginagawa kong drinks na para sa akin, yun yung okay. Approve naman sa kanila. Okay din sa kanila yung ganitong ratio. So, tikman nyo, pero kung gusto nyo talagang dagdagan pa ng kape, pwede naman dagdagan. Pero, oo, masarap siya. Kita nyo ba? Parang andito na yung liquid natin. Yellow yan, oh. Okay, tikman na natin siya. So, syempre, again, i-mix natin. Milky, yung lasa ng Oreo, andun talaga. And, di ba yung Oreo ay may vanilla flavored cream, yung palaman niya. Di ba naglagay tayo ng vanilla syrup? So, yes. Ang sarap. Ang sarap naman nito. Creamy. Di ba yung gamit natin na gatas ay hindi full cream milk, hindi fresh milk. There is evaporada lang. Pero, yung texture kasi nito, may pagka-creamy. So, yes, masarap talaga siya sa kahit anong drink. Bagay sa lahat ng drink. And yung sea salt foam natin ay nagbabalanse din sa tamis ng ating drink. Okay, ito yung iced cocoa natin or yung ating chocolate drink na malamig. Okay, tikman natin siya. Chocolatey. Ayan, so tikman natin yung ating Milo Dino. Sarap. Talagang refreshing siya, ang lamig. Alam nyo, I think bukod sa naglagay tayo ng cold foam, yung creamy kasi yung ano niya, alam mo yung texture niya, thick, medyo thick siya. Hindi yung sobrang lapot ha. Hindi siya yung liquid na, di ba kapag nagtitimpla tayo ng chocolate drink or basta anything na drink, pag sip mo, natural lang yung texture na nararamdaman mo. Eto, may pagka-ano, may pagka-thick siya. Ang dami ng laman ng tiyan ko. Okay, next. Caramel macchiato. Okay, so tikman na natin. Yum. Gusto ko yung ganito lang, yung kalma lang yung kape, hindi yung nangangagat. Pero yung iba I know na gustong-gusto nila na strong talaga yung kape nila. So, di ba yung iba nag-order sa ng kape, double shot. So, mas ano yun, mas intense yun. Yung ating caramel macchiato ay
Gustong gusto ko. Actually, mahilig ako sa caramel macchiato, pero timpla ko. Ang sarap niya. Sa tamis, okay siya sa akin. Pero kung gusto niyo bawasan or dagdagan, pwede naman. Pero for me, ang sarap niya. Yung texture niya, may pagkaano talaga. Meron ka talaga mafe-feel na medyo thick na rich, creamy, ganon. Ayan. So, tikman na natin. Surprisingly, kahit ito yung gamit natin, okay sa akin. Approve. So again, yung ratio ng mga sangkap natin, adjust na lang kayo gaya ng kape. So, pwede nyo gawing 2 stick ng kape natin. Sa chocolate naman, pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan. And sa kondensada, pwede mo din siyang bawasan or dagdagan. Pero yung gawa ko din, gusto ko naman siya. Wala na akong babaguhin. Okay, recap dun sa ating cold foam. So, yung basic na recipe ng cold foam na gamit natin ay all-purpose cream, kondensada, and evap. So, yun, basic lang yun. Kung gusto nyo na may elevate ang lasa niya, lagyan nyo po ng kaunting vanilla syrup. Tapos, kung gusto nyo naman na sea salt foam, lagyan nyo lang ng konting asin. So, ganun lang yon, di ba? Napakadali lang. Yan yung recipe for all-purpose cream na cold foam. Pero ding, pwede ka pang gumawa ng version mo. Again, pwedeng gumamit ng whipping cream. Sa kape, ang gamit po natin ay instant coffee powder. Yes po, kung meron kayong sariling coffee machine, gumagamit kayo ng beans. So, pwede nyo gamitin yung recipe natin or yung ingredients natin. Palitan nyo lang ng brewed coffee ninyo. Pansin nyo yung gamit natin ng mga sangkap ay very affordable. Pero, masarap po siya. So, pwede nyo siyang gawing pang negosyo kung nasa bahay ka lang, tapos gusto nyo mag-summer negosyo sa labas ng bahay niyo. Pwede po. And kung meron kayong maliit na tindahan or maliit na meriendahan, nagbebenta kayo ng mga fishball or burger, yung mga buy one take one ng mga burger, pwede nyo po ito idagdag. Dahil napakadali lang niyang gawin. Okay, so gustong bumili online ng mga gamit natin gaya ng Del's Evaporada, kondensada. Kung wala sa grocery ninyo, pwede po sa online. And eto, yung mga syrup natin, and yung mga cups and stickers, meron na po siya online. So, i-visit nyo lang ang Kusina Chef na Black App. Ilalagay ko dun lahat sa ating yellow basket or showcase natin para madali nyo lang siyang mahanap. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!